Magpapaka-honest po ako sa inyong lahat. Alam ko na magiging hati yung opinyon ninyo, lalo na dito sa usapan natin ngayong gabi. Maaari, miski sa magiging opinyon ko, marami sa inyo yung magagalit po na may mga taong hinding-hindi gagawin itong magagawa sa video natin sa kanilang mga buhay. Sobrang heartbreaking po nito. Pero may mga katulad ko, no? May part sa akin na naiintindihan kung bakit nagawa itong nagawa ngayong gabi. Ang request ko lamang po, sana ay magkaroon tayo ng respect sa mga usapan po natin sa ating comment section. Mamaya meron po tayong babasahing letter and ang gusto ko na ma-visualize ninyo kung ano yung nararamdaman o kung ano sa tingin nyo yung tumatakbo doon sa isip nung kung sino man yung nagsulat ng liham na papakita namin mamaya. Umpisahan natin ang kwento. This is the story of Brian Drake, ang batang iniwan sa Davao City. So March 21, 2025. Itong mga nakaraang araw lang to, kumalat ang napakaraming post sa Facebook na merong isang sanggol, and right off the bat, sasabihin ko na sa inyo na hindi ito isang ordinaryong sitwasyon. Pero ito yung nakita na natin to. Nakita na natin to before. Mala teleserye siya. And imagine niyo to ha. Imagine niyo na merong isang ginang na walang kaalam-alam ay magkakaroon pala ng plot twist ang kanyang tila ordinaryong araw. Sa Davao, sa Singkil Street, Lanzona Subdivision. Ngayon, sa sahig, merong isang paper bag. Medyo red-orangish yung kulay niya, pero hindi ito isang ordinaryong paper bag lang. Sabi nila, nung mapayapang naglalakad-lakad ang ginang na mula sa Davao, hanggang sa meron daw ito biglang narinig na pag-iyak. Unga, ganun. Nagtataka siya at hinahanap niya kung saan ba nanggagaling itong pag-iyak na ito. Itong ginang na pag-uusapan natin ay makikilala bilang si Magdalena Natividad. Magtataka siya, ano ba yung naririnig ko? Pusa ba yan? Hanggang sa sinundan niya yung tunog. Naglakad-lakad siya at nakita niya yung binanggit ko na paper bag kanina. Yung paper bag may nakalagay na CLN. Hindi ko po alam kung anong brand itong CLN o kung ano yung ibig sabihin niya. Pero nakita to ni Nanay Magdalena. At nung chinek niya, nagulat siya na dito pala nanggagaling yung pag-iyak na tunog na naririnig niya. Yung paper bag ay meron palang isang buhay na baby sa loob. Ay, wala ko kabalo kung sa tong akong na Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko pagkakita ko sa sanggol. Natuwa na may halong nerbiyos. Healthy ang bata. Healthy talaga siya. I-describe natin ngayon kung ano yung sitwasyon o description ng baby na nakita niya. The baby. Unang-unang napansin dito, mukhang healthy yung bata. Di ba? Ang isang sign na healthy ang isang bata ay pag umiiyak to, yung mga doktor, di ba, pinapalo pa sila para umiyak. Meron daw tong suot na puting tela na makikita rin naman natin doon sa mga viral photos na pinopost sa Facebook. Siguro, at this point, I could only imagine, siguro baka nagpapanik si Aling Magdalena. Iniisip niya rin, hala, okay lang ba to? Siguro humihingi na rin siya ng tulong doon sa mga kapitbahay nila. Pero napansin niya na nandun pa yung umbilical cord ng bata. Ibig sabihin, mukhang bagong panganak lang to. Nakakaawa, sa totoo lang. So sinilip niya pa, tinitignan niya, ako, kawawang bata naman to. Siguro chine-check niya yung kondisyon ng bata, may sugat ba? Kasi sa kung saan-saan niya lang nakita, di ba? Sa paper bag. Of all things. Okay ba to? Okay, mukhang wala namang nangyari dito sa bata. Hanggang saan may napansin siya doon sa tabi ng bata. Merong isang letter. Babasahin natin to ngayon, ha? Pero ang request ko is, imagine ninyo, mag-emphasize tayo. Hindi ko sinasabi na tama po ito. Mali yung ginawa nila na pag-iwan doon sa bata. Pero imagine natin yung hindi natin alam yung kwento eh. Hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung buong kwento kung bakit iniwan ang baby dito. Pero naiyak talaga ako nung binabasa ko to. Kasi ang hirap. Na-imagine ko na ako yung magulang. Na-feel ko siya. At alam ko, ang inisyal
na reaction yung lahat, karamihan sa inyo, majority, magagalit talaga. Miski ako nung nakita ko, bakit iniwan yung bata? Pero gusto kong i-challenge kayo doon sa thought na yon. And instead, mag-focus tayo doon sa katanungan na ano kaya yung dahilan at ipinamimigay ng magulang itong batang ito. Mabibigay ako ng opinion ko mamaya, pero basahin muna natin yung letter. Ang liham. Sabi, name, Brian Drake. Brian Drake pala ang pangalan ng sanggol. Dito, magkakaroon ka ng context dun sa kung ano yung nararamdaman ng magulang. Kasi hindi lahat ng mag-iiwan ng bata ay mag-e-effort na maglagay pa ng sulat na ganito. Basahin natin, di ko na pahabain. Please treat him with love and care. Bigyan niyo po ng pagmamahal itong batang to, just like your own, na parang sarili ninyong anak. Provide him something that he needs because for now, we can't afford to raise him. Ang lungkot nung linya na yun, no? Please don't change his name. Maraming magagalit yan sa please don't change his name kasi sinasabi na, paglaki, kukunin ninyo. Tuloy natin yung letter. Sorry for passing our responsibility to yours. God bless. Be-breakdown natin tong letter, ha? Maiksi lang siya. Ito yung opinion ko lamang po, ha? So don't take this as absolute truth. Nung sinabi sa letter na sorry for passing our responsibility to yours, the way na ginamit niya yung salitang ours, I think na mutual decision ito ng mga magulang. Hindi ko po sure yung kabuuan, ha. Yan ay hula ko lamang po. Sabi ko nga, kung papaka-honest ako sa inyo, nakakagalit talaga. Naiwan ng isang bata ng basta-basta sa paper bag. Pero may sinabi siya dito, napaisip ako talaga, for now, we can't afford to raise him. Ang bigat! Ang bigat! Na-imagine ko yung sarili ko talaga dyan sa linya na yan. Paano kung ako yun? Di ba? The way I see it, parang ayaw talaga nilang ipamigay yung bata pero wala silang choice. Again, I might be wrong. And aminin na natin, hindi kasi biro ang magpalaki ng bata, especially sa sitwasyon ng mundo ngayon. Magastos yan. And sometimes, kung ano yung makakapagpabuti sa anak natin, it would sometimes mean na hindi tayo yung makakapagbigay nun. Na mas maganda pa na iba na lang yung mag-alaga doon sa bata. Yung mas capable na tao. Inuulit ko lang po. Paulit-ulit ko sasabihin na hindi ko po alam yung buong kwento nila. Pero mukhang naging mahirap sa kanila yung pagsuko sa batang ito. Hot take ko po ito. Pero kung alam ko na magiging impyerno yung buhay ng anak ko, sa piling ko, ipapaampun ko din. Kung alam ko na lalaki lang tong bata na to na galit sa akin, na hindi niya nare-reach yung full potential niya, papaampun ko siya. Siguro, ito yung hula ko lang, siguro bata yung nanganak, hindi kayang panindigan, or baka ayaw ng magulang. May chance din na baka hostile yung environment ng nanay at tatay kung saan ayaw nilang mapahamak yung bata. The possibilities are endless. No one can say kung ano talaga nangyari. Ang sure na sure dito is nakakaawa si Brian Drake. Sana, kung sino man yung umampun sa kanya, as of the filming of this video po, wala nang balita tungkol kay Brian Drake. Pero sana kung sino man yung umampun sa kanya ay mahalin siya ng buo. Sa ibabaw din ng liham, makikita natin yung birth date na nagsasabing March 20, 2025. Ibig sabihin, isang araw na gulang pa lang itong si Brian Drake. At mukhang plano na talaga nila na pagkalabas ng bata ay ipamimigay nila ito. The aftermath. Sabi naman sa mga balita and kita rin sa mga viral na larawan na nakuha agad ng otoridad itong si Brian Drake. Salamat sa Panginoon. Sabi nila na may timbang daw itong 2.9 kilograms. Sabi rin ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nasa stable na kondisyon daw ito. Sabi ng Ecolan Police Station at Barangay Matina officials na sinusubukan nilang i-identify kung sino ang ina nito sa pagre-review ng mga health center records o mga hospital doon o pagmamonitor din sa mga kalapit na lugar. With this, I think madadalian lang silang malaman kung sino talaga yung ina kasi nakasulat na yun din may pangalan na Brian Drake. Siguro yun yung sinulat din nila doon. Habang nagbabasa-basa ako,
sa isang article tungkol kay Brian Drake. Meron ako nakita sa Cotabato naman around the same time din. Iniwan naman sa cardboard, natakot yung mga tao kasi akala nila pasabog, kinuha rin ng otoridad at nasa ayos na kondisyon din to. Hindi ko alam kung may kinalaman ba to sa estado ng mundo ngayon. Mahirap pa talaga, pero nakakaawa. Samot-sare yung opinyon ng mga tao dito. May mga galit na galit, no? Hindi naman kasi talaga dapat iniiwan sa kung saan-saan ng bata. Kawawa! Lalo na bagong panganak to, baka magkasakit yung nai-inhale, basura, kung ano man, baka makagat ng daga. Makakatakot talaga, hindi talaga tama. Pero meron ding mga komento na kagaya nito. Parehas kami na baka nahirap ng buhay, kaya nagawa to. Na baka yung gusto talaga is yung best para sa bata, kaya nagawa to. At mapapaisip ka, ano kaya yung tumatakbo sa isip at puso ng mga magulang nito habang sinusulat yung letter. Kakalungkot. Mabigat yung usapan na to, pero importante. Yan naman yung lagi ko sinasabi dito sa channel ko eh. Sa panahon ngayon kung saan pababa ng pababa ang interest ng mga millennials na kagaya ko at mga Gen Z na magkaroon ng anak, siyempre dahil sa hirap ng buhay, dahil sa bagsak na ekonomiya, dahil sa napakaraming mga threat sa mundo, dahil miski yung mga sarili natin po, pakaalis ako, ito, nararamdaman ko rin to, hindi natin mabigay yung sarili natin pangangailangan. Tapos magdadagdag pa tayo ng anak. Lalong hihirap. Diba? Nakakalungkot yung kwento. Honest yan. Kaya siguro, kayo na lang yung tatanungin ko. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe, notification bell kayo. Promote ko lang din po yung aking Instagram at TikTok. Galit ka ba sa ginawa ng mga magulang ni Brian Drake? O merong parte sa puso mo na nagsasabi na baka may rason sila kung bakit nila ito nagawa? Ano sa tingin mo yung totoong rason na ito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.